Pansamantalang umalis sa City Hall si Makati Mayor Junjun Binay kasunod ng suspension order ng Ombudsman. Ayon sa alkalde na mahirap daw kasing kalaban ang buong gobyerno. Kaya nagdesisyon ang buong pamilyang Binay na umalis muna siya sa City Hall. Mula sa Makati, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, napakaiksi ng naging pahayag sa media nitong si Makati Mayor Junjun Binay na siya nga ay pansamantalang bibitiw sa kanyang pwesto bilang mayor habang hinihintay yung desisyon ng Court of Appeal sa kanyang injunction na hinihingi at temporary restraining order. At ang bisa raw ng kanyang pag-alis sa City Hall ay nangangahulugang pag-give up na rin ng kanyang function as mayor at naturally ay malilipat sa acting mayor na si Vice Mayor Kid Peña. Sa gitna ng kanyang mga supporters ay pinahayag din ni Mayor Binay ang kanyang naging desisyon. It's a family decision. Isang desisyon daw na kininsulta niya sa kanyang ama at sinasabi niyang nahihirapan daw siya bilang anak ni Vice President Jejomar Binay na ang mga pagbanat daw at sa mga plano ng politikal ng kanyang ama ay nadadamay siya at naaapektuhan ang kanyang serbisyo para sa Makati. Sinabi niyang habang siya ay suspendido, mag-iikot pa rin daw siya sa mga constituents niya sa Makati at tutulong pa rin daw sa kanyang nasa sakupan. At sinabi niya na bagamat merong posibilidad na hindi na siya makabalik sa City Hall kapag nakapwesto na ang mayor doon ay hinahamon niya ang mga nasa otoridad na galangin sa oras na siya ay makakuha ng TRO na respetuhin ito at payagan siya makabalik sa pwesto. Pero sinabi niya rin na next year, Rafi, ay tatakbo muli siyang mayor and he will give Liberal Party a good fight. Nandito kami ngayon, Rafi, sa tapat ng tahanan ng mga Binay sa San Antonio, Barangay San Antonio sa Makati para paghahanda naman ng pamilya sa gagawing una launch hindi kalayuan dito sa Makati Stadium. Rafi. Mark, nangangulugan ba na aalis na yung mga taga-suporta ni Mayor Binay doon naman sa City Hall? Alam mo, Rafi, nung in-address na yung kanyang mga supporters doon na ilang araw na, ilang linggo nang nakamass up doon at naka-camp out, ay sinabi niya na hindi natatapos ang kanilang laban pero panahon ngayon na magpahinga naman daw ang kanyang mga taga-suporta at ito hindi nangangahulugan na tinutuldukan na nila itong laban na kanilang kinakaharap ngayon. Pero ito ay darating ang panahon para dyan, Rafi, sapagkat ang lahat ay nakasalalay talaga sa magiging desisyon ng Court of Appeal sa kanilang hinihinging TRO, Rafi. At Mark, paano naman yung mga department heads dyan sa Makati City Hall? Meron ba siyang specific instruction na sumunod na doon sa mga pag-iutos ng Vice Mayor, Mark? Rafi, tinanong natin yan kay Mayor Junjun Binay kung nagkaroon ba siya ng pagkakataon na magbigay ng instruction pa sa kanya mga department heads. And of course, ini-expect din na itong mga department heads na ito ay tatamaan ng reshuffle sa oras na pumalit ang bagong administrasyon sa kapangyarihan ng acting mayor na si Kid Peña. At sinasabi niya na simula na magdesisyon sila kagabi ay wala na siyang pagkakataon para pulungin sila. Ganon din yung mga bumubuo ng konseho. Alam naman natin na majority of the council members ay supportive of Junjun Binay at wala rin siyang pagkakataon na magbigay ng instruction sa kanila basta ang sinasabi niya lamang kapag tinanong niyan itong kanyang pagbaba sa pwesto pansamantala ay paggalang sa kautusan ng Court of Appeals. Mark, bago kita ipasa kay Connie, matanong ko lang, ano yung sitwasyon ngayon doon sa may harapan ng City Hall? Paano yung mga gusto makipag-transact ngayon doon sa City Hall? Pwede na ba? Maluwag na ba doon o nakaharang pa rin yung mga taga-suporta ni Mayor Binay, Mark? Nung matapos yung public address ni Mayor Junjun Binay doon sa Quadrangle kung saan naka-camp out yung kanyang mga supporters, ay agad-agad umalis yung convoy ng pamilya Binay patungo sa kanilang bahay. And when we left the Quadrangle Rafi, ay nandun pa rin at may mga umiiyak na mga taga-suporta, mayroon pa rin mga nagcha-chant ng Binay, Binay, we love you, mga ganyan. Pero yung main door na roll up ay binuksan na yan dahil dyan dumaan si Mayor Binay. Pero alam mo kanina, as early as 8 o'clock,
ay dumagsana yung mga empleyado ng korte. We're talking about 37 courts ng Makati ang hindi makapasok kanina pagtungtong ng office hours sa taas para makuha yung mga court records at nahihirapan sila na i-function yung kanilang trabaho. Kasama nila nag-aabang dun sa itong mobile court na pinadala ng Supreme Court ay yung mga taong meron din fina-follow up na kaso. Yung mga taong merong nakaschedule, yung prescriptive periods na kailangan nilang habulin para mag-sumite ng writs na may kaugnayan sa kanilang mga kaso, ay lahat ay nabinbin. At nakaabang sila dito sa mobile court na ito na hindi maka-function fully dahil isang bus para sa 37 courts ay hindi sapat. Yan yung mga sitwasyon noon. Ngayon, nung buksan na yung roll-up door ng main building ng City Hall, ay doon lamang nakapasok ang ilang pailan-ilan. Bagamat nire-regulate pa rin, hinahanapan ng ID yung mga pwedeng pumasok sa main building ng City Hall. Si Mayor Junjun Binay is hoping na mag-stabilize yan. Sinabi niya para nang sa ganun ay hindi na maapektuhan yung basic public service ng City Hall. Mark, si Connie ito, no? Gusto ko lang malaman kasi ilang araw ding naantala at talagang nagiging hinanakit ng maraming empleyado ng Makati City Hall na hindi pa sila sumasahod. May balita ba tayo kung nakasahod na sila bago man lang umalis kanina itong si Mayor Junjun Binay? Karamihan sa kanila, Connie, ay sumahod naman. Sapagkat yung sistema ng pagpe-payroll naman, hindi lamang naman ito unique sa Makati, kung hindi sa mga iba't iba pang LGU. Pine-prepare yung payroll na yan 15 days before ng kanilang cut-off. So marami, especially yung mga regular employees, ito ay bago pa bumaba, bago pa na ipa-skill yung suspension order, ay naayos na. At least yung sweldo ng mga regular employees ng City Hall. Bagamat kanina, sa Quadrangle, meron pa ring mga empleyado, ito yung mga casuals, no? Na nagre-reklamo na hindi sila makapasok dahil supposedly ay kukunin nila ngayong araw yung kanilang allowance, ay hindi nila makuha. But as far as the employees, the regular employees are concerned, ito naman ay naayos na yung mga kailangang isumite sa bangko para ma-release ang kanilang sweldo sa payroll 15 days at least before the cut-off. Yung mga supporters naman nitong si Vice Mayor Kid Peña or acting mayor ngayon ng Makati na si Kid Peña, nandyan pa ba sa may Makati City Hall? O kanina nung ikaw ay umalis, nandun pa ba sila? Yung mga support, kasi yung nasa Quadrangle mismo, ito ay yung Quadrangle na papagitnaan ito ng main building, yung new City Hall building, at yung old City Hall building, kung nasaan nandoon si Vice Mayor Kid Peña, kasama niya doon yung kanyang mga supporters, doon sa old building. You don't see them naman na humahalo doon sa mga Binay supporters na nag-occupy na sa mga tent sa tapat mismo ng main building. Ito yung Quadrangle na karamihan ay mga Binay supporters. At nung umalis tayo doon kasama ng pamilya Binay patungo sa kanilang tahanan ay nandun pa rin sila. Okay, panghuli na lamang sa akin, Mark, ang katanungan ko itong si Vice Mayor Kid Peña, siya ba ay may balak ng magkaroon ng office doon sa inuukupahan nitong si Mayor Junjun Binay ngayong nakaalis na o mananatili siya doon sa old building? Paano ba ang magiging arrangement niyan? Hinihintay natin kung ano yung magiging reaksyon ni Acting Mayor Kid Peña tungkol dito sa development na ito dahil mabilis ang pangyayari. Biglang nagpa-press con at nag-anunsyo si Mayor Junjun Binay na siya ay bibitiw pansamantala. And dun sa nakatutok sa ating team kay Kid Peña ay ine-expect nila isang press conference na medyo dinifer muna, Connie, sapagkat meron ng ganitong development. Now, yan yung hinihintay natin kung ano ang naging reaksyon niya at kung ano yung mga susunod niyang hakbang para mag-function as acting mayor. Ngayon na malaya na siya makakapasok sa new building at magkakaroon siya ng access sa mga dokumento sa new building ng Makati City Hall. Alright, maraming salamat Mark Salazar sa iyong update na yan at I'm sure mahaba-haba pa ang pag-aantay mo dyan. Maraming salamat!